Panibagong update tayo mga sangkay patungkol po sa sigalot ngayon ng Pilipinas at China. Aba, ang Navy po ng ating bansa ay pinalibutan o binuntutan di umano nitong puwersa ng China. Lalo pong tumitindi ang sitwasyon. Alamin po natin. Hello mga sangkay, magandang oras po. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Especially yung mga bago pa lamang po dito, makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto guys, matinding balita ito ngayon mga sangkay na ginawa di umano ng China. Eto na naman mga barko ng Navy di umano binuntutan ng Chinese warship. Ulitin ko, Chinese warship na po ito sa gitna ng maritime exercise. Tingnan mo natin. Binuntutan ng dalawang barkong pandigma ng China ang mga barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng Joint Maritime Patrol kasama ang Amerika. Ang Maritime Patrol, mga sangga na ginagawa ng United States of America and Philippines. Subalit wala pong katakot-takot itong China na bumuntot. Mapapansin po natin mga sangkay, lalo pong lumalala ang situation. At ano sa tingin nyo magaganap in the future? Apunta na ba tayo sa isang mas matinding gulo o digmaan? Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mag-alas 8 ng umaga kanina nang unang magtagpo sa bahagi ng West Philippine Sea ang tatlo sa mga barko ng Philippine Navy. Ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at ang sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcaraz. Kasi matitindi ito mga barko na to mga sangkay. Kasi sa Navy na po ito eh. Hindi po ito yung mga barko ng mga pipitsugin na hinaharas ng China. So kayang pumalag mga sangkay. Nagsama-sama ang mga barko para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol kasama ang Amerika. Habang hinihintay na salubungin ng mga sasaling US Navy vessel, nagsimula ng luminya ang mga barko ng Pilipinas. Ang senaryo, kunwaring naghahanda ang mga ito para sa isang combat operation sa karagatan. Sa gitna nito, namataang may umaaligid na dalawang Chinese warship malapit sa Joint Operations Area. Ayan na nga. Kitang-kita mga sangkay, hindi lamang po yan hindi po yan yung PCG. Yan na po ay warship mismo ng China na umaaligid-aligid. Na tila baga nagbabantay sa kung anumang pwedeng gawin nitong Pilipinas at Amerika. Ayon sa Philippine Navy, ang Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 ng People's Liberation Army Navy ang aming nakita. Nag-radio challenge ang sinasakyan naming BRP Ramon Alcaraz para questionin ang pananatili ng Chinese warships sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. 5 beses niradyohan ng ating militar ang pinakamalapit na barko ng China. China Warship 174 Mrs. Philippine Navy Warship 160 in accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Walang ni isang tugon ng mga barko ng China, pero nanatili pa rin ang mga ito sa lugar. Halos buong araw na hindi bumitaw yung mga Chinese warships at hanggang sa mga oras na ito nga, mag-aalas 4 ng hapon ay bagamat malayo-layo na sila, ay patuloy pa rin yung kanilang shadowing o pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas na naglalayag at nagpapatrolya sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Lumalala ang situation mga sangkay. At I don't know kung ano pong klaseng estratehiya pa ang kailangan dito. Dahil po ayon naman po sa presidente ng Pilipinas na si BBM, mag-change sila ng tactic against China. Kasi nga po nakita nila na wala naman pong pagbabago at lalo lamang pong lumalala ang tensyon. At baka pahumantong tayo sa isang malaking digmaan and ayaw po nun ng marami sa atin. Di ba? Marami sa atin ayaw po dahil mapipilitan po tayong sumabak kahit hindi naman po tayo mga sundalo just in case magkakaroon ng digmaan. And I'm hoping and I'm praying mga sangka na hindi ito maganap sa pagitan ng Pilipinas at China. Okay lang, Amerika po at China, bahala na sila. Pero sana po yung Pilipinas ma-save po kasi noong World War II. Ganun din po ang nangyari.
ang nagbabanggaan Amerika at Japan. At dahil nandito po ang Amerika, may mga base militar, dito po sinugod ng Japan. Bandang 1:00 ng hapon nang matanaw namin ang isa sa mga barko ng US Indo-Pacific Command. Nakalapit ng bahagya ang US warship mula sa mga Amerika na nakalinyang po ito. Philippine Navy vessel. Bagamat hindi kita mula sa aming barko, ay nasa paligid lang din daw ang iba pang mga barko ng Amerika. Pero tila hindi nagpasindak dito ang dalawang Chinese warship at patuloy lang sa pagbuntot sa mga naglalayag na barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, hindi naman ito naapektuhan ang isinasagawang Joint Maritime Patrol. Naninindak lang yan. Naninindak lang yan kung sakaling matatakot ang Amerika at Pilipinas. Buti naman, hindi naman sila nagpasindak. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities, at the same time testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges in the maritime domain, and also as well other threats, both traditional and non-traditional threats. Kasunod ng insidente, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na susunod sila sa rules of engagement sa mga sitwasyong may iligal at napanganib na panghihimasok ang anumang bansa sa gitna ng anumang maritime exercise. Naniniwala raw sila sa pagresolba ng tensyon sa mapayapa at diplomatikong paraan, pero nakahanda raw ang AFP na tumugon sa anumang agresibong pagkilos kung kinakailangan. Yan na nga. Nakahanda po. Ayan po, nakalagay po dito mga sangkay from Armed Forces of the Philippines. We are against any form of escalation and support peaceful and diplomatic resolution of conflict, but are ready to respond to aggression to ensure the safety of our personnel if necessary. Kung kinakailangan mga sangkay na gamitan na po ng kung anumang lakas, ay gagawin po ng AFP against China. Hindi na po maganda ang nangyayari, mga sangkay. Bukas magpapatuloy pa ang ikalawang araw ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline. Okay guys, ano sa tingin nyo itong nangyayari mga sangkay dyan sa West Philippine Sea? Ano ang nakikita nyong posibleng maging solusyon? Dahil nga po lumalala ang tensyon, no? At hindi po natin alam kung hanggang kailan magaganap itong labanan sa salita at takutan mga sangkay. Parehas po ayaw magpaawat, Pilipinas at China, at karapatan din naman po talaga ng Pilipinas sa ipagtanggol ang ating teritoryo. Well, i-comment nyo lamang po sa ibaba. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube, then click to subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.